Hello at welcome sa panibagong episode ng The Secret Republic. Ako po si PR. And I'm John. So, meron tayong panibagong episode ulit. Pizza. Katapos na po namin mag-pizza. Oo, kasi nagutom ako, nagpa-order ako ng pizza. Hindi ko pa pasalamatan kung sino yun. Kasi hindi naman kami sponsored. Pizza, it's actually, we ordered pizza from Pizza Hut. May stuffed crust, no? Yung isa stuffed crust pero yung hindi namin nagalaw yung isa, yung may, stretched na. Yung parang cheese. Cheese na. Disclaimer, hindi po kami sponsored by Pizza Sana. Although Although mas preferred ko Shakey's. mas prefer ko rin Shakey's. Pero okay lang naman pizza, wala naman problema. Sarap naman. Anyway, may topic tayo. ano muna yung pag-uusapan natin? Medyo kinakalawang tayo sa... Medyo matagal kami nawala, but we're back. Actually, and finally, wala na ako sa OJT eh. So, wala nang OJT si Jam, although this is his final year sa college. Actually, hindi pa eh. Hindi pa ba? Hindi pa. Hindi pa ba? Hindi pa. Forever student blogger. Hashtag. Ilang years bang College of Fashion Engineering? 5 years ang engineering. Lahat ng engineering. Kahit fashion engineering, 5 years din. Mas matagal yun. Forever student blogger. Hashtag yun, forever student Yun lang yung blogger. forever. Anyway, so wala na ng OJT si Jam, so medyo mapapadalas na siguro yung, hopefully mapadalas na ulit yung mga episodes natin. Alright, may mga bago tayong news. So, ito maganda. Pero try natin, well, we need to make it quick because marami pa kaming, we only have 1 hour to record the whole episode. So marami pag-uusapan. First of all is yung Alpha Prime na in-announce ni Cherry Mobile sa Computex. Imagine guys, Computex is an international event, hindi to local event. No? Nasa Taiwan ito na-launch and even Engadget, GSM Arena, everyone in the world pupunta sa Computex para sa mga announcements. And imagine, a local brand is in Taiwan. Para dun sa... Yeah, actually, this is not the first time na nagparamdam si Cherry Mobile sa international arena. If you guys would remember, we mentioned na Cherry Mobile was also in the Mobile World Congress in Barcelona last February. So, talagang si Cherry Mobile, gusto niya talaga makilala sa na isang Filipino brand sa buong mundo eh. Right. Iba na talaga level ni Cherry Mobile ngayon. So sa Computex, tahimik si Cherry eh. Tahimik siya for the whole summer. Yeah. Busy siya sa Cherry Mobile Festival niya na ginagawa niya yung mga festival sa kung saan sa mga probinsya, no? Pero ngayon, bigla na lang siya nagparamdam, boom, Computex. And one of the biggest event this year. So yung ano in-announce nila? In-announce nila ang Cherry Mobile Alpha Prime. And as the name would suggest, yung Alpha, it's a Windows device. It's a Windows device. Specifically, it's a Windows 10 phone, a Windows Phone 10. Actually, parang plano na nilang tanggalin yung phone kasi gusto nila is one operating system for all of their devices. Mukhang ganun na. So it's a Windows 10 device. Pero just to let everyone know, this is mostly a smartphone. Yes, it is still a smartphone. Rather than a tablet or a laptop. Just like what I'm using right now, this is a Windows 10 device by Segway, no? by our good friend from good friends from Oplas. Dati sinasabi namin, wala kami may masasabi tungkol sa Oplas eh. Well, ngayon meron na. Meron na, because si Oplas, sinusuportahan na ako. They have this Oplas convertible na 2-in-1. Actually, natatanggal itong tablet. So it's a tablet and a keyboard na may 500 gigs na storage. No? So soon enough, we will be talking about Oplas smartphones dito na rin sa show na to. Hopefully si Jam, na rin, maging partner din ng Oplas very soon. And anyway, back to the programming. Yung Alpha, we mentioned Windows 10. Yes. So, ang pinakamalaking news nito is Cherry Mobile is the first phone brand to introduce
a working Windows 10 Actually, worldwide. in the world, the whole world. Uh, Okay, in the whole world. One of So, the first. ang daming nag-cover, no? Daming nag-cover. Actually, yung mga hinahangaan ko, mga international tech bloggers, sina Sasha Parenberg at si Nicole Scooter of Mobile Geeks. Mobile Geeks yata in Germany. Germany, yeah. They took videos of si Engadget, kumuha rin. Sino pa? Actually, marami. Marami Marami kumuha ng sa business sa Computex is in-over talaga. Yeah, marami kumuha Kasi ng isa to sa mga unang Windows 10 phone na naging preview bukod sa mga Lumias. Kasi Lumias yun lang yung unang talagang pinademo And nila. yung dapat talaga yung Microsoft Lumia, sorry. Naunahan sila ng Cherry And actually, sila na kinikilala namin Windows Phone. Sorry yung Lumia. Mas kilala namin ng Cherry Mobile as Isa pa, Windows Phone. interesting to si Alpha Prime series kasi ito yung unang devices na may Snapdragon 210 na chipset. Di ba 200 tayo before? Right. Ngayon 210 na. The 1.1 GHz quad-core Snapdragon 8909 CPU ng Alpha Prime 4 and Alpha Prime 5. Yun ang ginagamit niya, which is the Snapdragon 210. Which is bago sa parinig natin and wala pang mga device yung gumagamit to even Android. Una si Alpha Prime 4 and Alpha Prime 5. So, dalawa ang flavors nito. May Alpha Prime 4 and Alpha Prime 5. Yung Prime 4, basically, it's a 4-inch device. Right. Then yung Alpha Prime 5 is a 5-inch device. Bukod sa display, the difference din is yung internal storage and yung camera. So, they both have the same processor, Yes. 1.1 GHz quad-core Snapdragon na 8909. Pero ang RAM ng Alpha 4 is 512 MB and the internal storage niya is 4 gigs. Tapos ang camera niya is 5 megapixels and 2 megapixels in front niya. Yes. Pagdating sa Alpha Prime 5, ito yung gusto mo kunin. 1 gig yung RAM, 8 gigs internal storage, 8 megapixels sa main camera, and 2 megapixels in front camera. Oh, by the way, dual SIM sila pareho and dual LTE pa. Yeah, may LTE na nga pala. Supported na ni Snapdragon 210 ang LTE. Kaya magsiselos na Alpha Lux ko. Yeah. Kasi alam niyo, ito yung si Alpha Lux, parang pinalitan ni Alpha Prime 5. Yes. Kasi yun yung 5-inch and medyo similar yung specifications. While si Alpha Prime 4, yun yung papalitan si Alpha Slide. hinihintay ko lang maging maging available na eh. Ako din eh. Oo. Alam mo, type ko talaga Windows 10 Kasi total, naka-Windows. Iba yung Windows 10, ibang-iba eh. Ibang-iba sa Windows Phone 8.1. Kaya, alam mo, lahat tayo interested dito. Gusto talaga magkamera. Kasi sinasabi na sa Windows 10, ang dami unified na yung mga apps eh. Universal yung applications. Universal na yung mga applications. Unified store, continue, parang as long as isaksak mo yung phone mo sa larger display, automatic magiging siyang full na pang desktop ng Windows 10 o yung apps is It's very interesting. Very interesting. Kaya gusto mo masubukan ka agad eh. LTE, yun yung panalo. LTE pa. Right. Of course, LTE natin is from Smart. Talagang mahal na mahal natin Smart kasi yun talagang sila bibigyan ng magandang servisyo sa pagdating sa LTE. Right. So yan ang abangan po natin yung availability ng Alpha Prime. Wala pa tayong Wala pang price, wala pang availability. But of course, kung merong magbabalita nun, ang CP Republic po ang magbabalita nun once we already have the news. Next is ano pa mga balita natin dyan? We have the My Phone Rio 2 craze. Bago-bago. Kaka-launch lang Kaka-announce yan. lang. Well, kaka-announce lang yan recently lang. Bigla na lang siya sumulpot sa website ng sa Facebook fan page ng My Phone. ng My Phone eh. And si Daniel Padilla. Si Daniel Padilla yung of course. Mas bagay ako dun eh. Ay, oo. Mas gwapo ako ni Daniel eh. Diba? Oo. Diba? Mas gwapo ka dyan eh. Diba? Fashionista. Yan ang hindi. Nahilig sa Nescafe coffee. Anyway, kidding aside, alam mo, interesado ako dito sa My Phone Rio 2. Okay? Kasi 1,999 peso phone ko eh. Now, in the past, I've reviewed mga 1,999 peso phone. And marami akong hits. Okay? Kaso hindi positive yung mga hits. Sala ba? May mga iba negative kasi they're expecting too much from a 1,999 peso phone. Alright? Normally, it's about the internal storage kasi ang liliit ang internal storage
ang liit din ng RAM. So, anong apps ang magagamit mo? Wala. Wala. Actually, isa lang. Yun lang, isa lang. Diba, nag-smartphone ka pa. Sayang. Pero itong Rio 2 Craze, 4H na yung display mo, hindi maliit. Hindi 3.2. Tama. 4H yung display niya. Tapos, naka-KitKat pa. Okay? Dual core nga, pero okay lang yung dual core kasi parang bumaba ang presyo eh. Pero yung storage niya is 4 gigs. Hindi na 2 gig. Oo. Yeah. No, hindi 512. Kasi ang mga phones ang mga smartphones na worth 1,999 below, mga 512 MB Maliit talaga. Mga 512 MB ang internal storage ito. 100 MB lang yung Ang mga matitira, exactly 100 MB. Pero ito 4 gig. Tapos ang RAM niya is 512 MB, hindi nga siya 1 gig na RAM, pero 512 is still okay. Yeah. Compared to 128 MB ng RAM. Kasi if I remember correctly, if it's not 256, 128 MB ang RAM ng mga ganito mga price range ng mga smartphones natin. Smartphone is 120 MB. See? Ganyan. So, matino ang specs nito and I really want to test this kasi kung okay ito, tingin ko magiging magiging hotcake rin ito. Kasi, alam nyo guys, yung mga mababang yung mga murang smartphones, ito yung nagdadala talaga sa market share. Right, ito yung nagdadala sa market share. And kahit na ako, sinabi ko nga sa article ko dito sa Year of the Go Sabi ko, gusto ko man mag-recommend na mag-save pa kayo ng additional 1,000 pesos, bumili kayo ng worth 2,999 na smartphone. Hindi kayo sasakit ng ulo. Hindi natin maiwasan, may mga kapatid tayo, mga Pilipino na hanggang ganyan na rin talagang budget. Hindi naman nila kailangan. Parang gusto lang nila call and text or slide lang na apps. Yung matino-tino naman na more than a Facebook app na may install Yes. dahil makakapag-games pa naman sila, di ba? Yes. So, my phone is really doing a good job on this phone. I hope we will be able to review this kasi maganda to sa mga lalo sa mga entry level, yung mga bagong mga ngayon pa lang gagamit ng Right. ng smartphones. So, yes. 1,999? It's already available, by the way. Uh-huh. Available na siya. So, kung naghanap kayo ng smartphone na mura, entry level, ito ngayon. I think hindi mapapahiya dyan. But we'll try to review it soon. Hiram tayo kay my phone. Then, next topic na ba tayo? Next topic na tayo. Which is the Cherry Mobile Cosmos 2. Wow! To. Bagong announce lang to ni Cherry Mobile 2 days ago, ay a day ago lang. So, this is the successor ni Cherry Mobile Cosmos 1, which is really good kasi yung price nun, that time is around 5.5, di ba? Yata. And then, naka-octa-core ka na. Isa yun sa pinakamurang octa-core smartphone nung in-announce si Cherry Mobile Cosmos 1. And ito naman si Cosmos 2, break na naman ang barriers pagdating sa smartphone pricing kasi for 5,499 pesos, meron ka ng 64-bit quad-core processor, 64-bit and then meron ka pang LTE. Isa pa, yung display is 5-inch IPS on-cell full lamination HD display with curved glass. Yung parang sa iPhone. Actually, maganda tingnan kasi pag curved glass eh. Nagdadagdag ng beauty dun sa smartphone. Iba talaga pag may curved glass. Again, meron siya LTE. At this price, 5,499 pesos. Mura. Sa totoo lang. Then, 64-bit quad-core processor. Ibang klase, di ba? Then, we got an 8GB internal storage with expandable, syempre. Ang RAM lang niya is 1 gig. Although 64-bit yung processor niya, pero 14 megapixels BSI camera, 5 megapixels front camera, and the battery is 2100 mAh, which is removable. Ang lang ako sa kanya is yung kanya operating system, which is an Android 4.4 KitKat. Pero tingin ko rin dito, hopefully, naman, like yung sinasabi nila na magsusupport naman sila sa upgrade. So, sana I'm pretty sure na mag-support sila kasi MTK 6732 64-bit quad-core processor ginamit nila. Yeah. So, hopefully magkamera 5.1, Android 5.1 para support din yung mga 64-bit applications and yung mismong 64-bit processor. Available na to in a few weeks, di ba? Or available na? Wala pa, di ba? So, soon magiging na to. And again, ang ganda ng design niya. Type ko yung design niya. Ito lang. Actually, medyo type ko yung simple pero maganda. Although hindi ko pa natatry 6732 na processor. So, because this is what they're promising na yung Cosmos, ganun pa rin yung premium, ang price na yun yung talagang Cosmos no? Yung mga premium na smartphones. Pero ito, grabe, mura na naman.
And 64-bit processor yun yung talaga nagdala dito. And LTE, hands down. So, meron bang masabi dito, Reg, sa... Inabangan ko na lang. Ako din, nabangan ko na lang din, and hopefully magkameron tayo, cross fingers. Ano meron? Dagdag collection ko. Ano, may museum na ako ng Cherry. Okay. Actually, Cosmos One Plus pa rin, hindi ko baka mag-get over. Ang ganda pa rin until now. Pa rin, I'm still waiting for the 5.0 update though, pero it's still nice and works really well. It's a 3 gig RAM na smartphone and maganda pa rin. Alam mo, kailangan gumawa tayo ng top 10 cherry mobile phones of the year. Oo, kasi sobrang dami. At meron tayong top 10 smartphones of the year. Meron tayong top 10 na cherry mobile phones of the Alright, year. meron ganyan. I think meron tayong gano'n eh. Try nga natin next time. I mean, kasama sa listahan ko dyan yung Cherry Mobile 1. Yeah, maganda yung Cherry Mobile 1. One of my favorite phones here. Talagang reliable yung Cosmos. And yung Cosmos 1, Cherry Mobile 1. So, next na tayo. Yeah, the next one is the Star Mobile App Max. Ito yung last news natin for today. Star Mobile App Max. Okay. With digital TV. Yes. Wow. Alam mo yung team palaban ni Star Mobile eh. Yung mga smartphones sila may digital TV. Sila, active sila dyan. Actually, for the information of everybody, no, gumagana na po ang digital TV dito sa Metro Manila. Yeah. Gumagana na po. Kasi local channels are supported na yun. Local channels. Kasi si Star Mobile ang nag-test. Yeah, sila mismo. They've already, actually, I wrote something about this before, that they tested yung digital TV signals. They were able to have more than 10 channels. But that already includes ABS-CBN, GMA, at saka TV5. No? At saka, ang maganda kasi sa digital TV, klaro eh. Hindi ka yung analog. Pwede nyo na kami mapanood pag nag-guest kami sa TV, pag nag-guest kami. Lalo pag nag-guest tayo sa Channel 7. Yeah, wala nang dahilan para hindi kayo manood. Wala nang static. Wala nang dahilan. Wala na kayong panisok. Klaro. You won't miss us. Ibang digital TV sana lang. Actually, pero kailangan sana makapagkiran tayo kay Star Mobile para demo natin sa mga viewers natin. Right. Pero anyway, yung sinasabi natin sa itong Star Mobile App Max, kasi na-mention ba natin before yung Star Mobile. May na-mention tayo about before sa digital. Yung Upvision naman. Ito kasi App Max, mas matindi ito eh. Actually, ito yung mas gusto ko. At gusto ko talagang buungin. Why? Kasi 5-inch screen. That's number 1. Number 1? Pangalawa, HD display. Okay, HD display. Number 2. Okay? Number 3, lollipop na. Oh! Lollipop na. Lollipop na to. Number 4, digital TV. Kasi sabi na natin. Number 5, 5,000 milliamperes ang battery niya. So, pag manonood ka dito ng NBA game, kasawa! Tapos sa NBA game mo, di pa ba siguro yung battery? Kasi medyo matagal ang 5,000 milliamperes. According to Star Mobile, the App Max can last up to 24 hours of talk time, 10 hours of DTV time, digital TV time. 10 hours, so kalahating araw ka na nun. Kalahating araw ka na nun, okay lang. Tapos mo na yung buong episode. And 41.25 days standby time. That's freaking good. Wow. Sabi niya, freaking awesome. Pala, hindi good. That's freaking awesome. And alam mo, nagtataka ko kaya ni Star Mobile maglagay ng Android 5.0 Lollipop sa 6582 na quad-core processor. Nagawa niya. So, ibig sabihin, talagang itong si Star Mobile, lumalaban na rin, may value siya eh. Hindi lang yun, meron pa siya 13 megapixel Sony rear camera. Tsaka yung internal storage siya, 16 gigs pa. Ang ganda ng pricing niya. So, napag-cram niya yung mga ganong features para sa ganong pricing. Kaya tinatanong nga ako dito eh, ni parang Elijah, ang product development manager ng Star Mobile. Tinatanong niya, paano good price ko? Sabi ko, alam mo, 6582, para sa akin, luma na yan. But after checking the whole, yung 5.0 Lollipop, 5.0. Ay, pare, 7419, pare, good price. Good price Although yung siguro yung mga hardcore talaga ng mga tao na gusto ko octa-core. Hindi ko na-appreciate. For me kasi as long as it's working, then okay. And pati yung main feature niya is digital. The main feature. And yung battery, grabe. Yung battery, diba? 5,000. So, guys, huwag naman tayo masyadong,
the latest processor is always better. No, No, it doesn't always work that way. Okay, and may binabagayan yan. So Elijah, pairan na ano, Ryan. Maganda. Our friends from Star Mobile, Ryan and Elijah. I really want to know. I really want to see. Did you see Elijah? By the way, he went to Singapore recently. Hindi ko lang alam kung anong gamit niya Star Mobile, but he brought one of their Star Mobile DTV devices. And it worked there. Nakapanood siya ng mga digital TV stations doon sa Singapore. Alam niyo guys, kasi Last weekend lang. yung digital kasi may supported na countries yan. Yung sa atin is ISDBT. Yes. Which is sa iba, nakalimutan ko yung isang klase yun. Hindi sa lahat. So, Pero sabi ng over 65 countries daw may ganitong ano eh. yeah, marami. Marami naman. So kahit nadaling ito sa ibang bansa, makakapanood pa rin. Wala kayong problema. Wala kayong TV, okay lang. Dito kayo manood. So anyway, yun. Yan ang mga news natin. Maganda mga news natin. Maganda. Maraming mga magandang phones na lumalabas. So hopefully makahiram tayo sa mga friends natin, mga taga Cherry, taga iPhone, taga Star Mobile, para ma-discuss natin dito sa Simple Republic sa hands-on. And speaking of hands-on review, meron tayong i-review na dalawang telepono na dapat i-review namin dati pa because wala kaming oras. Ngayon na kami nagkaroon ng oras. So, back-to-back tayo ngayon sa mga sa mga reviewin natin. Ang unang re-review namin ay ang MyPhone Infinity 2 Lite. And ang second na phone na re-review namin ang Star Mobile 9X. So, kung bigati na dalawang flagship phones ng dalawang leading local brands. Yeah. So, huwag kayong aalis at panoorin nyo yung mga hands-on videos namin ng MyPhone at ng Star Mobile.